Farmers in the Bicol region are worried about the possible decline in palay prices due to severe tropical storm Christine. Some of them said the current rates may drop to 15 pesos per kilogram, which is not profitable for them. The Agriculture Department assured the public that we have enough stocks of rice until the end of the year. The agency says the country anticipates a rice supply of 3.83 million metric tons by the end of this year. Yan ang isa pa sa titignan natin din eh. Yung mga presyo ngayon ng agricultural goods. Ito, agricultural products, palay, bigas, especially ito. diba? Palay, tapos mga corn, yung mga crops, 'di ba? Kasi especially doon sa may mountain province, yung mga gulay naman doon affected nitong bagyo. So, kaya nga 'di ba sinasabi nga dito nagkaroon ng mga declaration ng state of calamity sa different areas para may price control tayo. Para may price control. Otherwise kasi baka namantali, 'di ba? And of course, paano babangon yung ating mga magsasaka na katatanim pa na nila. Hindi pa yata oras ng anihan ngayon if I'm not mistaken, 'di ba? Tapos ayun na naman merge na naman sa sa baha yung kasi kanilang mga pananim. Pag nagtatanim ka ng palay, may cycle yan. Yes. So I'm not sure kasi we'll have to check on that. Pero which part of the cycle ang palay na yan? Whatever it is, kasi too much water or masyadong konting tubig, yung crop nasisira altogether. Totoo yan. So, kaya pinag-aaralan ni PBBM when he started yung hybrid. Yes. Right. Ang problema sa hybrid rice, medyo mura siya, high ang yield, pero mas mahal ang cost to make it grow. Pero if you outweigh daw the cost versus benefits, mataas ang benefits niya. Yun lang, yung fertilizer medyo expensive. Kaya di ba nagpamigay sila ng mga hybrid. Yan yung mga ayuda na kinakailangan naman ng farmers ngayon. Long term. Yung mga fertilizers, etc. But, sige, Diego, go. Yeah, let's get to know more about this concern. We have Federation of Free Farmers National Manager Raul Montemayor on the line joining us today. Magandang umaga po sa inyo. Yes, good morning po. Opo. Base po dito sa mga nangyayari sa atin, do you still think may posibilidad pa itong presyo ng ating palay na bumaba pa up to, let's say, for example, 15 pesos? Well, sa nangyaring bagyo ngayon, ang tendency, may tendency na bababa yung presyo dahil mahirap magpatuyo. Right. And of course, maraming nasalanta on the other hand, no? Dahil maraming nasalanta, baka magkaroon din ng speculation about supply, posible rin mag-rebound ng konti yung presyo. Kaya lang, marami pa rin ang nasira. Right. So, paano po yun? Ano po yung maaaring gawin ng ating mga farmers and of course, yung ating gobyerno to help them curb this fear na pagbaba ng presyo ng mga palay? Well, by this time, medyo mahirap, kasi pagpapatuyo, right. You will need mechanical dryers, no, that have to be put up. Medyo late na yan, too late na yan kung pag-uusapan natin ngayon. Hindi rin naman pwedeng magpatuyo sa mga kalsada o sa mga pavements dahil lubog o baha. So medyo we have to just bear it, no? Hanggang humupa yung mga baha and then makapag-recover yung mga magsasaka. Yes, sir. Gusto ko rin matanong na ano po yung ibang produkto natin na agricultural products na damage ng bagyong Christine? Yung mais ata medyo nakalampas siya kasi normally nauunang maari yung mais, ano? Ang malaking tama yung palay kasi normally ngayon yung peak harvest time ng palay, October hanggang November, no? Of course, yung mga lowland crops like mga gulay, tinamaan din yan. Sir, meron po ba kayong datos dito sa estimated cost ng agricultural damage na ginawa nga po nito, no, ng pananalasa ng bagyong Christine? Sa ngayon, wala pa kami, no? Pero sa mga nakikita ko sa balita, mukhang extensive yung epekto. Not so much yung talagang bagyo, but more yung flooding. Pero yes. Go ahead. Yeah, mukhang Luzon and a lot of Visayas provinces were affected.
Doon po sa kasi federation po kayo ng free farmers may mga nakausap na po ba kayo directly na mga farmers na directly affected po nitong bagyong Christine? Oh yes, we have chapters sa Tarlac, saka Pangasinan. So baha and a lot of them, yun lalo yung mga farmers, umaasa sana makaani, hindi makaani. Right. Isa pa yan, hindi sila makakabayad sa kanilang mga utang. And then, pinag-isipan nila paano sila makaka-recover at makaka-replant kagad. Ano po ba ang inyong masasuggest na action plan o call to action po sa ating gobyerno? Yung una is yung kaya pang masalvage na crops dahil kung mabilis naman humupa yung baha, baka meron pang maaani, no? Meron pang makakapag-survive. Pangalawa, yung crop insurance. Sana mabigyan kagad ng insurance benefits yung mga nasalanta ng bagyo. And then, assistance from the government in terms of seeds at saka maybe fertilizer para makatanim mo kagad uli yung mga nasalanta ng bagyo. Yes, sir. Also, moving forward, syempre, in the long term, maganda rin po may backup plan po yung mga farmers natin. Anong mga programa po meron para in case na nasira nga ang yung palay nila, meron secondary or third kind na agricultural product na pwede nilang ibenta? Matagal na rin namin tinutulak yung diversification. Ibig sabihin, wag lang silang umasa sa palay, magtanim din ng ibang crops, magbuhay ng mag-alaga ng mga hayop, no? At iba pang mga pagkakakitaan nila, no? Pero pag dumating kasi ang mga bagyong ganyan, sa baha, halos lahat natamaan, no? Other crops, pati yung mga hayop, baka malunod. So it's really a very risky environment para sa mga farmers. But at the same time, meron pa rin merit yung diversification para hindi kung masira man lahat yung palay, kahit paano meron pang ibang pagkakakitaan. Yes, that's right. Dami talaga kailangan gawin, Sir Raul. But for now, yun na muna tayo. And we hope to keep in touch with you for additional information. Hopefully, pag medyo humupa na yung bagyo. Thank you, Free Farmers National Manager Raul Montemayor, for joining us. Maraming salamat din po.